Naku, nagpaulan na ng malalakas na rockets ang Taiwan diretso sa direksyon ng China. Grabe, mainit na naman ang usapan ngayon dahil ang pinaka-aabangang sandata mula sa Amerika, ang sikat na HIMARS, ay pinakawalan na sa mismong kanlurang baybayin ng Taiwan, nakatutok sa direksyon ng kalaban. Ito na nga ba ang simula ng pinaka-kinatatakutang gulo o posibleng digmaan sa ating rehiyon? Samantala, sumali pa ang Japan sa tensyon. Ide-deploy na nila ang dambuhalang Sea Guardian drones na may advanced radar para bantayan ang bawat galaw ng mga barko ng China. Pero bakit nga ba nagdesisyon ang Taiwan na magpakawala ng mga missile ngayon? At ano kaya ang magiging sagot o galaw ng China matapos ang matinding pagpapakawala ng rockets na ito? Mga kahistoryador, nitong Miyerkules, June 10, 2026, niyanig ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang kanlurang baybayin ng Taiwan, lalo na sa bunganga ng Dajia River sa Taichung. Oo, alam mo ba kung ano ang pinaputok nila? Walang iba kundi ang High Mobility Artillery Rocket System o mas kilala sa tawag na HIMARS. Ang armas na ito na galing mismo sa Amerika. Ito rin yung ginagamit ngayon sa Ukraine para wasakin ang malalaking kuta ng Russia. Sa unang beses sa kasaysayan, pinaputok ito ng Taiwan sa kanilang kanlurang baybayin, diretsyong nakatutok sa tapat ng China mismo. Isipin mo ito mga kahistoryador, nakaparada ang mga truck launcher sa tabi ng dagat. Tapos, biglang dumating ang utos na magpakawala ng mga missile. Sa loob lang ng 3 minuto, nakapwesto na ang mga launcher. Itinutok ang malalaking kanyon sa langit. At sa isang iglap ay bumuga ng dambuhalang apoy at makapal na usok ang mga launcher. Sa sobrang lakas ng ingay ay umaalingaw-ngaw sa ere. 36 na rockets ang sunod-sunod na humarurot sa himpapawid, diretso sa direksyon ng China. Ramdam mo sa dibdib ang bawat uga ng lupa sa bawat rocket na kumakawala sa launcher. Kaya naman halos mapatalon sa gulat ang mga taong nanonood sa baybayin. Pero dito mas lalong uminit ang sitwasyon. Bakit sa kanlurang bahagi ng Taiwan ito ginawa? Alam mo ba na sa mga nakaraang ensayo ng Taiwan, gaya ng ginawa nila noong nakaraang taon, palaging sa silangang bahagi sila nagpapaputok? Doon kasi, ang direksyon ng mga missile ay sa malawak na Pacific Ocean, kung saan ligtas mag-ensayo at walang direktang pinaparinggan. Pero ngayon, iba na ang usapan, mga kahistoryador. Nagpaputok sila sa West Coast na mismo. Ibig sabihin, ang direksyon ng mga pinalipad na rockets ay diretsyo na sa Taiwan Strait, ang makitid na dagat na naghihiwalay sa kanila sa mainland China. Isa itong sobrang linaw at sobrang tapang na mensahe na parang diretsyong ipinapakita sa militar ng China. Kahit practice rockets lang ang ginamit at bumagsak sa 9 kilometers mula sa Pampang, mabigat pa rin ang ibig sabihin nito. Parang gumuhit sila ng pulang linya at parang sinasabi sa China, isang maling galaw nyo pa, pwedeng sa inyo na tumutok ang mga rockets na ito. Grabe, ramdam na ramdam ang tensyon ngayon sa Taiwan Strait. Parang anumang oras, pwedeng uminit pa ang sitwasyon. Dahil dito, marami ang nagtatanong, ano nga ba ang totoong dahilan kung bakit ito ginawa ng Taiwan? Alam mo ba na halos araw-araw ay pine-pressure ng China ang Taiwan? Nagpapadala sila ng mga warships at fighter jets na paikot-ikot malapit sa kanilang teritoryo. Parang laging nagbabantay at naghihintay ng pagkakataon. Kamakailan nga lang, napansin ang kakaiba at mas agresibong galaw ng mga barko ng China sa mismong Taiwan Strait. Kaya naman dito medyo napikon na ang Taiwan. Kaya paano
kung sila naman ang magpakita ng lakas gamit ang tinatawag na shoot and scoot o yung bira tapos alis agad. Alam ng Taiwan na kapag harapang labanan at paramihan ng armas ang usapan, dehado sila sa dami. Kaya ang gamit nila ay ang tinatawag na asymmetric defense o diskarte na hindi kailangang sumabay sa lakas ng kalaban. Ang HIMARS ay nakakabit sa mabilis na truck. Lalabas ito mula sa tagong lugar. Mabilis na tatakbo sa tabing dagat. Magpapakawala ng rockets. At bago pa makaresponde ang radar ng China, nakalipat o nakatago na ulit ang truck sa ibang lugar. Parang mga anino na mahirap hulihin at hulaan kung saan susulpot. Ayon nga kay Army Sergeant Wang Minghui na isa sa mga sundalong kasama sa pagpapaputok ng mga rockets na ito. Sabi niya, dahil sa tindi ng banta ng kalaban ngayon, tuloy-tuloy lang sila sa pag-ensayo gamit ang HIMARS at buo ang loob nilang protektahan ang Taiwan. Kaya naman ang pagpapakawala ng 32 rockets ay hindi lang simpleng ensayo, kundi isang malakas na babala sa China dahil handa ang Taiwan sa anumang pwedeng mangyari. Samantala, lalo pang uminit ang sitwasyon dahil ang Japan ay kumilos na rin. Ito na ang kinatatakutan ng China kapag Japan na ang kumilos. Ayon sa military news, pinag-iisipan na ngayon ng Japan na lagyan ng advanced radar pods ang kanilang MQ-9V Sea Guardian drones. Alam mo ba kung gaano katindi ang drone na ito? Isa itong dambuhalang spy drone o eroplanong walang piloto na gawa ng Amerika na kayang lumipad ng sobrang tagal sa himpapawid nang hindi agad bumababa. Pero ang pinakamatindi rito ay ang plano nilang lagyan ito ng Airborne Early Warning o AEW radar pod na ginawa kasama ang kumpanyang Saab. Sa madaling salita, mga kahistoryador, para itong super mata na nakakabit sa ilalim ng drone at kayang sumilip ng mga galaw kahit sobrang layo. Ang radar na ito ay kayang makakita at makasagap ng halos lahat ng gumagalaw sa himpapawid at sa dagat. Kahit subukang magtago ng mga stealth na eroplano ng China o kaya ay palihim na gumalaw ang kanilang mga barkong pandigma sa dilim, posible silang mamataan ng radar ng Sea Guardian drone na ito. Kaya bakit ito posibleng ikabahala ng China? Kasi mas magiging mahirap para sa kanila na gumawa ng mga biglaang galaw nang hindi napapansin. Ang bawat kilos ng kanilang militar ay mas madaling mamataan ng Japan at ng mga kakampi nito gaya ng Amerika at Taiwan. Dahil dito, kahit ang Japan na kilalang maingat at mapayapa ay nagpapakita na rin na handa silang palakasin ang depensa gamit ang makabagong teknolohiya para bantayan ang kanilang teritoryo. At kapag nagsama-sama ang kakayahan ng Taiwan, Japan at ng kanilang mga kaalyado, mas magiging komplikado at mas mahirap ang anumang planong militar sa rehiyon. Napakatalino ng ginagawang paghahanda ng Taiwan ngayon gamit ang HIMARS. Ipinapakita nila na kahit maliit silang isla, mayroon silang sapat na lakas para sugatan ng malubha ang sinumang mangangahas na pumasok sa kanilang bakuran. Isipin mo na lang, bukod sa HIMARS ay mayroon pa silang mga advanced anti-ship missiles. Mayroon pa silang mga Harpoon missiles mula sa Amerika. At ngayon ay mayroon pa silang mga mobile rocket systems na kayang magpaulan ng apoy sa loob lang ng ilang minuto. Ito ang tinatawag na pagpapatong-patong ng iba't ibang klaseng depensa para kahit anong gawing diskarte ng China, may katapat silang sandata na handang pumalag. Hindi lamang yan mga kahistoryador. Pasikretong bumili pa ang Taiwan ng mga armas sa Amerika ng karagdagang HIMARS bilang bahagi ng isang malaking arms deal. Pero ang nakakagulat at nakakapagtaka rito, parang naantala at tila na-hold muna ang paghahatid ng mga bagong sandatang ito matapos magpulong si President Donald Trump at ang pinuno ng China
na si Xi Jinping sa Beijing noong nakaraang buwan. Isipin mo kung gaano kabigat ang larong politika sa likod nito. Habang ang Taiwan ay nagmamadaling magpalakas ng armas para sa kanilang seguridad, ang malalaking bansa naman ay parang may nilulutong plano at ginagamit ang mga armas bilang panlaban at pang-pressure sa usapan at negosasyon. Ito ang dahilan kung bakit mas lalong nagiging tensyonado ang sitwasyon para sa Taiwan. Hindi nila alam kung hanggang kailan sila susuportahan ng buo ng Amerika o kung bigla silang ilaglag kapag nagkasundo ang mga dambuhalang bansa. Kaya naman bawat armas na hawak nila ngayon ay kailangan nilang masterin at gamitin sa tamang paraan. Ang pagpapaputok ng 36 na rockets sa baybayin ng Taichung ay isang patunay sa buong mundo na handa silang lumaban gamit ang sarili nilang mga kamay at gamitin ang anumang hawak nilang sandata ngayon para depensahan ang kanilang kalayaan, may supply man na dumating o wala. Sa panig naman ng China, siguradong matinding inis at galit ang naramdaman ng Beijing sa ginawang ito ng Taiwan. Para sa kanila, ang paggamit ng makabagong armas ng Amerika sa mismong tapat ng kanilang bansa ay parang direktang paghamon sa kanilang lakas at impluensya. Ngayon mga kahistoryador, tatanungin ko kayo, sa tingin nyo ba ay sapat na itong ginawang pagpapaputok ng HIMARS ng Taiwan para mapigilan ang mga plano ng China? O mas lalo lang itong ginalit ang higante, kaya asahan natin ang mas matinding ganti sa mga susunod na araw? At paano naman ang papel ng Japan at ng Pilipinas sa nagbabagang sitwasyong ito? Ano ang masasabi mo dito? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!